yung pinagsasabi kong ROTEM, heparin assay, anti-factor 10A assay, factor 10 assay, PTINR. Mag-aano kami, so ipa-finalize namin yung petsa para makita ninyo yung mga pinag-usapan. Ito, cancer cells ito. Malignancy. Okay, so let's start. Asa na yung iba? Sayang, wala yung iba. Kasi may quiz tayo next meeting Friday yon. Kasi we are pressed for time na, no? Marami tayong mga holiday na kahit naman ayaw natin, di ba? Let me share my screen. Nakikita mo, Francesca? Francesca, Bisedo, nakikita Yes po, din kita po. Sige, makikinig tayo. Interesting ito, no? Iintindihin natin. So, okay. Kikita ba, Francesca? Yes po, yes po. Okay, very good. Sige, okay. So, we have to remember, class, that in hematology 1, our mantra is, normally, young cells are in the bone marrow for development, maturation, differentiation. Ano yung differentiation? Dapat merong young, may intermediate, may old. Pag old na, normally nasa blood. Pag malignancy, sa sobrang dami ng cells, no? Abnormal growth, nasa bone marrow, no? Nang gumagawa dyan, di ba? So, nagsispill over na sa dugo, no? So, yan. So, itong mga malignancy na to, na iisa-isahin natin, basta ang ating pag-uusapan, di ba? Meron tayong hematopoietic stem cell, they will mature to become common myeloid progenitor, common lymphoid progenitor. Yung myeloid, i-review yan ninyo. Doon galing yung mga red cell, mono, Eyo, baso, neutro, bengacaryo. Yung common lymphoid, doon galing ang T-cell, B-cell, null cell. Yung B-cell magiging plasma cell. Okay. Ang plasma cell normally wala sa blood. Nasaan? Bone marrow. Okay, mamaya, tignan natin. Alright, so, not hereditary. Hindi na mamana. Okay, the first human cancer, yung cytogenetic anomaly, nakita sa blood, no? That is Philadelphia chromosome. Yan ang una na nalaman ng mga scientists na meron palang ganon na mga anomalies. Okay. So Virchow was first to report leukemia between 1839 to 1845. Okay. Okay. In 1960, Nowell and Hungerford described the Philadelphia chromosome. Ito na nga. Kasi na-report na nga, pero hindi pa naaaral, di ba? Itong Philadelphia chromosome, class, di ba yung ang ating chromosomes, di ba? Nasa DNA, okay? Nasa mga nucleus natin, nucleus ng cells. Merong short arm, may long arm. Dito sa Philadelphia chromosome, nagpalitan yung chromosome 9 at chromosome 22. Kaya nga, T, translocation, 9 and 22. Okay. In 1982, Taub and colleagues reported the translocation of 8 and 14. Pag merong ganito, may translocation na ganon, sign yon na merong Burkitt lymphoma. Ano yung Burkitt lymphoma? Yan ay offshoot pag meron kang infectious mononucleosis. Inaral nyo yan sa immunology. Epstein-Barr virus ang cause niyan. Magdi-develop ang katawan mo o gagawa ang plasma cells mo ng heterophile antibodies. Tinitesting nyo sa laboratory. Ano yung reagent? Beef erythrocytes, guinea pig kidneys. Kaya tinawag na heterophile antibodies sa immunology ang tao na merong IM ay dahil sa laboratory ang ginagamit mo ang layo sa virus, di ba? Sa mga Widal test, ang ginagamit mong reagent, Salmonella typhi, para malaman mo kung mayroong typhoid fever. Dito, class, ang ginagamit, beef erythrocytes, para malaman mo
kung merong viral infection. Kung merong Epstein-Barr virus na nakapag-cause ng IM. Ang layo ng distansya ng virus from beef erythrocytes and guinea pig kidneys. Okay? Kaya heterophile antibodies ang tawag. Tanungin nyo ang teacher nyo sa immunology niya. Okay. Ito ang picture ng dalawang smears. Ito yung normal blood. Millions of red blood cell in 1 microliter of blood. Konti lang, thousands lang ang WBC, pati na yung platelets. Thousands yan ang platelets, thousands din lang. Kaya nga to the 9, ang red cell to the 12th, right? Okay. In leukemia, natalo na yung pula ng puti. Ayan, puro puti. Ayan na, white blood cells. Kasi nga, tinawag na white blood cells kasi walang kulay ang white blood cells. Bakit may kulay na ganito? Gumamit ka ng stain. Diba? Right stain. Yung red blood cell, kahit hindi mo stain, red talaga siya. Bakit? May hemoglobin. Kaya nga tinawag na red blood cell. Ang WBC, white blood cell, kasi walang kulay. Pag hindi mo siya in-stain, wala siyang kulay. Okay, so preview. Acquired ito. Hindi na mamana. Pero meron mga pasyente na may germline mutation, pupuntahan natin mamaya, pagkapanganak, meron na. Ang kondisyon, pagkapanganak, ando na ang tawag congenital. Hindi alam kung namana o hindi. Basta nung pinanganak, ando na. Yan ang congenital. So ano to mga to? Leukemia, naisa-isa natin, ano? Okay, most hematologic malignancies are not localized but are systemic. Na-involve ang buong system ng katawan, no? All right, but so the treatment is systemic. Okay. Okay, we go to the etiologic factors. Ano ba yung causes? One of the recognized causes is the presence of environmental toxins. Radiation exposure. You recall, atomic bomb was first dropped at Nagasaki and Hiroshima in Japan. Yung mga bloodline, yung mga kamag-anak noon, mga apo sa tuhod, nagkaroon ng leukemia. Dahil yung radiation. Ano yung effect ng radiation? Yung radiation could insert in the DNA and damage the DNA because it can cause mutation. So, mga organic solvents like benzene, chloroform, noong mga panahon, panayang experiment na may benzene. Ngayon, bihirang-bihira na yan. Controlled na yan. Kasi this is said to be causing malignancies. So, itong mga taong nagmerong chemotherapy, may chemotherapy, yung panggamot sa cancer, natural, pinapatay niya ang cancer cell na apektuhan din yung katawan natin. Ang uso ngayon yung precision medicine, mahal nga lang. Precision therapy, tinatarget yung cancer cell lang. Yung mga normal cell, hindi pinapakialaman, hindi apektado. Yun na yung uso ngayon. Okay? But nevertheless, may side effect yan talaga pag hindi targeted therapy or precision medicine. Ang tawag niyan ngayon. Immunosuppression. Ano ba yung immunosuppression? Sa immunology, inaaral nyo to, no? Pag merong immunosuppression class, what are you suppressing? What are the cells of the immune response? T cells, B cells, macrophages. Yan ang mga cells. Okay. Mga yan ang mga talagang tumatrabaho para may immunity tayo, mga sundalo ng katawan. So pag meron kang HIV/AIDS, yan, may mga binibigay na gamot, yung mga antiretroviral therapy. ARV ang tawag niyan sa mga journal. ARV, antiretroviral. So, piniprevent ang viruses na dumami. So, isusuppress mo ngayon ang katawan ng tao. In the process, may adverse effect. Pwede kang magkaroon ng mga lymphoma. Oo, kasi nga, yung binibigay na gamot sa'yo talaga, may effect
din sa katawan mo. Okay? Kaya nga yung mga tao nagki-chemotherapy, ang iba nagkaka-leukemia. Kasi nga dahil yan dito, yan. Yun, may effect din kasi. Nasira na yung mga normal cell. Okay? Some viruses. Okay. Bakit tayo takot nung COVID? Baka mamaya cancerous ang COVID, di ba? We know na ang dami-daming adverse effect ng vaccine. Yung vaccine ang napagtuunan ng ano, sabi ng iba, ay naku, nagka-blood clot ako nung nagpa-vaccine ako. Okay, wala namang studies to support that. But there are studies to support na ang viruses, an ordinary flu, HIV, pag viruses, they could insert into the genome of the host cell. What is the genome? Yung nasa DNA ng nucleus. So, makakapag-cause siya ng mga genetic and epigenetic changes or makakapag-produce ng oncoproteins that interfere with normal processes. Okay, so yung mga protective mechanism, sinisira nila. Para, in effect, sinisira ng viruses. Para in effect, malignant transformation will happen. Example, no? In Japan, before, this was discovered. Human T lymphotrophic virus. Pag sinabing lymphotrophic, trophic, affinity 4, lab 4, lymphocytes, T lymphocytes, human T lymphotrophic virus 1. Pag napasok ka nito, usually, you will have acute T-cell leukemia. Acute T-cell leukemia. Tandaan ninyo, pag T-cell ang leukemia, mas virulent, mas aggressive. Yan, mas aggressive kaysa sa B-cell. Kaya nga ang si Lord, napaka-magnanimous. Karamihan ng mga leukemic cells, B, hindi ganon ka-virulent. Kasi ito, example to ng T-cell lymphotrophic virus 1, T-cell leukemia. Ito yung Epstein-Barr virus. O yan, familiar kayo sa immunology nito, no? Pag pumasok to, feeling mo may flu ka. Yung pala meron kang infectious mononucleosis. Sa Amerika, ayaw nila na magka-infectious mononucleosis ka. Takot sila dito sa virus na to kasi some of them, pag mahina ang katawan, pwede magkaroon ng Burkitt lymphoma. Burkitt lymphoma. Pero ito, hindi naman masyadong uso sa kanila. Kaya lang, maraming migrants sa kanila, di ba? So ngayon, pinipigilan ni Trump, ewan ko. So marami sa Africa kasi yung mga na-identify yung Burkitt lymphoma. Now, we will go later on as we go on, no? Hereditary cancer predisposition, ano tong mga to? Ano tong mga to? Okay, yung sinasabing hereditary cancer predisposition. Pag sinabing predisposed ka, halimbawa, may nanay ka na merong breast cancer, may kapatid ka na may breast cancer, predisposed ka dun. Hindi naman sinasabing magkakaroon ka, pero pwedeng magkaroon ka. Mas malaki ang chances mo, no? Part ito ng hereditary cancer predisposition syndrome. Kasi merong mga germline mutation. Okay, ano ba itong sinasabi nating germline? Di ba? Sa histology, meron tayong ectoderm, endoderm. Yung gitna, lalabas dyan yung mesoderm. Andun sa mesoderm, galing yung mga connective tissues. Alam yan ninyo sa histology. And one of the connective tissues is bone marrow, saan ginagawa ang mga blood cells. So, pag merong mutation doon sa germ layer, that early, habang nag-develop ang baby, ang newborn, to become fetus, di ba? So, ganun talaga, nag-mutate na siya. So, predisposed ka na doon. Pwedeng pagkapanganak sa'yo, meron kang leukemia. Kung ganon, ka-aggressive ang nangyari sa'yo. Okay. So, in hematological neoplasms, mutations or deletions. So, alam natin sa cytogenetics ninyo, merong mga, di ba, translocation, addition, deletion, insertion. Okay, yung mga yan, disrupt the key genes coding for various cellular proteins. Okay? And processes and may result in one or more of the following. Ayan.
Ano pag nagkaroon ng mga ganong mga cytogenetic anomalies, ano magiging result? Uncontrolled proliferation. Ano to? 'Di ba sabi natin, may tamang oras at tamang timing ng paggawa. Example na napaka-vivid sa inyo. For ang isang BFU, aabot ng 1 week para maging maraming CFU, erythroid. Ang CFU erythroid, 1 week din para maging ano, pronormoblast. Pronormoblast, 1 week din para magkaroon ng 16. Ang isang pronormoblast, merong 16 red blood cell. Pag sumobra sa ganon, may erythromic leukemia ka. Dapat tamang timing, tamang number. Okay, halimbawa, may hypoxia ka. No? Gumawa ang bone marrow mo ng marami. For every 1 pronormoblast, hindi lang 16 RBC, nangyayari yan. Okay. Madami, more than 16. Merong pang salo na mechanism. Ano to? Programmed cell death. Apoptosis. Yan. May apoptosis na mangyayari para hindi marami ang mga cell growth doon. Kasi pag marami mga cell uncontrolled, cancer yun. Yan ang cancer. Paano namamatay ang tao sa cancer? Pag yung mga specific organs, mga parenchymal cells ng organs, nagme-metastasize doon. Yung, halimbawa sa liver, pumunta, no? Galing sa breast. Ang nagkakamatay niya, pag hindi na yung liver, inatake na, hindi na makapagtrabaho ang liver, trabaho. And you know very well the role of the liver, no? You cannot discount that really ang liver, napaka-importante from production of the different coagulation factors and even carbohydrate metabolism. Naka-involve ang liver. So it's really very, very hard. Ano bang ulam? Ito yung... Ano dali? Narinig ako. Tapos mag-comment. Okay. Okay. So, ano yun? Class, tandaan lang ninyo ha, na pag sobrang dami, pag normal ka, pag sobrang dami ng cells, merong sasalong apoptosis. Pag sa cancer, sa leukemia, yung mga ganon, turned off ang apoptotic gene. Hinahayaan niya lang na may mga tumor hanggang natalo na ng tumor. Natalo na yung nung puti ang pula. Kumbaga, no? So, ganun ang iisipin niyo palagi. Kasi normally, may apoptosis. Eto, pag may cancer, nawawala yun. Okay. Pangalawa, loss of DNA repair capability. Okay, class, yung ating mga DNA, di ba na-recall ninyo, parang 10 years ago, merong Nobel awardee, ang study niya, telomerase. Kaya daw, hindi tumatanda kasi okay ang telomerase ng isang tao. Yun ang pang-repair ng mga DNA. No? So, pag nawala yung mga pang-repair na yon, pwedeng magkaroon ng mutation. At ang pag nag-mutate, problema na yan pag uncontrolled proliferation, cancer. Problema rin pag nag-mutate, ayaw na magtrabaho, ayaw na gumawa ng cell. Yun naman yung aplastic anemia, pangit din yun, di ba? Halimbawa, Fanconi's anemia, congenital aplastic anemia. Pinanganak ka na may aplasia ang bone marrow mo. Kawawa ka naman. Wala kang mga cells, di ba? You know very well na napaka-importante ng mga cells. Ang number 1 na important, red blood cell, oxygenation. Pangalawa, syempre, WBC and platelets. Magkasama na yon, no? Okay, so yan. Yan ang essence yan, ha? Okay. Next, black differentiation due to mutation in genes. Okay. Mga nuclear transcription factors are involved in differentiation. Okay. Sa HEMA1, inaral ninyo. Ano sabi ko sa inyo?
Normally, young cells are in the bone marrow. When they are in the blood, mature na sila. Generally. Okay, pero sa ating bone marrow, may mga mature cells din. Kaya pag nag-bone marrow smear ka, makikita mo at examinin mo, stain mo, uy, may bilang ha, may bilang. Balikan nyo ang differential count ng bone marrow. Ilan ba ang myeloblasts lang? Ilan ba ang promyelocyte? Ilan ba ang myelocyte? Ilan ba ang site or juvenile? Ilan ba ang stub? Ilan ba ang mature neutrophil? Oo. May bilang. Pag sumobra doon, something is wrong. Hindi mo naman pwede sabing leukemia yon or cancer. Kasi merong i-introduce ako later on na kondisyon na tingin mo, feeling mo leukemia. Hindi naman pala. Kasi pag sinabing leukemia or malignancy ng blood and blood-forming organs, leukemia yon. Ibig sabihin may problema. Saan ang problema? Nagkaroon ng mutation. Kaya nga, nung last semester, di-discuss tayo, pag may mutation, pwedeng may tumor cell ka na. Di ba? Tumor. Pag okay ang null cell mo, non-T-non-B, pwedeng kainin yung tumor. So, hindi ka na magkaka-cancer. Kaya nga, importante na mag-okay ang immune system. Okay? Null cell, non-T-non-B, kumakain ng tumor cells. Pinapatay ang virally infected cells. And they participate in ADCC. You review that. Kasama yan sa mga exam ninyo. Kaya nga may differentiation. Kasi pag nakita mo, ay, ang normal ng myeloblasts, 10 to 20 lang. Halimbawa, ano? Tapos yung pala, 50%, naku, magduda ka na. Baka mag-myeloblastic leukemia. Pero hindi mo pwedeng sabihin meron unless yung mga criteria at saka yung mga test na dapat gawin ng laboratory na follow. Kasi ang mga oncologist, yun ang mga expert sa cancer, they depend so much on the lab. Nakita ko yun sa sister ko, no? Grabe talaga ang ano nila sa lab. They will wait until kung ano sinabi ng result bago mag-start ng new regimen of treatment. Okay, so yan mga yan. Pag meron kang cancer, walang differentiation. Anong ibig sabihin? Lahat bata, acute yun. Lahat matanda, chronic yun. Ganon. Pag sinabi kong lahat, hindi naman talagang zero. Balikan nyo yung differential count ng bone marrow normal. Pag nag-deviate doon, then something is wrong. Okay? Ano yung maturation arrest? Lahat bata. Na-arrest or na-block ang maturation. Puro bata. Mali yun, di ba? May bata, may intermediate, may matanda. Ano tong dysplastic changes? Alam natin ang mga changes. Synchronistic maturation ng mga cell. Di ba? Pag nakita ninyo, dapat yung mga cell na to, isa lang ang nucleus. Di ba? At ang RBC, mawawala ang nucleus. Babalikan nyo yung mga policing gano'n, principle na gano'n. Sino lang ang maraming nuclear lobes? Megakaryocyte. Diba? Ang mga WBC, daw maraming lobes ang neutrophil, isa lang ang nucleus niyan, ang bilang niyan. Okay? Wala siyang endoreduplication. Okay? Dumadami lang ang nucleus niya pag matanda na siya. Diba? Stop muna, tapos dadami. Yun, ganon. Kaya hindi naman talaga siya multi-lobe. Pag marami ang lobe ng isang WBC, something is wrong. Okay? Pag na-deviate sa normal, aralin nyo ang normal para kayo hindi mahirapan at intindihin ito. Hindi yung mini-minimo lang tayo, no? Na memory work, root memory. Dapat hindi, iniintindi. Alright. Continued cell survival and inhibition of apoptosis. Yung mga cell na nagawa, nagsusurvive, tapos walang apoptosis. Naku, di marami ka ngayong ano. Okay. Bakit nangyari yon? Nagkaroon ng deletion, mutation of the genes coding for pro-apoptotic and other related proteins. So yan, nawawala yung mga genes para payagan ng apoptosis. Problema yon, di ba? Okay, so magkakaroon ka ng mga leukemic stem cells. Problema to, pag leukemic stem cell. Kasi stem cell pa lang, leukemic na. So ang dami nilang gagawin na cell. Ang bilis ng aggression ng cells ng cancer. Alright, dito na tayo ngayon sa mga terminology. Okay. Kasi ang mga terminology natin,
tayo talaga, meron tayong mga proto-oncogenes. Andyan yan sa mga chromosomes. Ayan. Di ba kita short arm, long arm? Di ba? Okay. Alright. So itong mga proto-oncogene na to, they regulate normal cell growth, division, and differentiation. Pag etong proto-oncogene na to, yan, nakita mo yung green na overexpress, nag-OA, nag-overactive. Itong proto-oncogene na to, magiging oncogene. Okay? Pag oncogene na siya, walang control yung pag-mitosis. Yan na yung tumor. Yan, nakita niyo yung difference? Samantala yung proto-oncogene, kalma lang, normal lang function, normal mitosis. Ayan, hindi mabilis, hindi naman slow. Pag nagkaroon ng overexpression or mutation, ito, ayan na yan. Ano mangyayari? Dumami. Hindi naman problema ang dumami, kaya lang yung oras. In so short a time, walang tamang timing, dumami ng dumami ng dumami. You follow? Yan ang naging oncogene ang proto-oncogene. Okay, what is epigenetic mechanism? Itong epigenetic mechanism na to, ito ang magkukontrol sa proto-oncogene para hindi maging oncogene. Okay. Yan, ito ngayon na yun. DNA methylation, isa to, no? Sabi ng libro na nabasa natin, ang DNA methylation, this is a process by which methyl groups are added to DNA. Methyl group, CH3, methyl, di ba? CH3, methyl. Ano yung histone acetylation? Ito naman, acetyl groups are added to the lysine residues on histone tails, which will alter the chromatin structure. And the microRNA na pupuntahan natin later. Alright, these are important for normal gene expression. Okay, itong mga to, important for normal gene expression in all types of cells and are critical for complex processes such as embryogenesis and cell differentiation. Kung sinabing cell differentiation, yung mga stages sinusunod, hindi lahat bata, no? Myeloblast, promyelo, myelocyte. Balikan nyo ang differential count ng bone marrow. Okay, itong proto-oncogene, sabi ko na nga, normal ito, no? Example ng overexpression ng proto-oncogene na naging oncogene na is the HER2, Human Epidermal Growth Factor Receptor 2. Okay, found in breast cancer. This is HER2. Yan ang ano niyan. Ito yung acronym, ito yung meaning. Pag meron ka daw na positive HER2, mas grabe daw yung aggressiveness ng cancer. Kaya nung nalaman ko yung result ng sister ko, negative ng HER2, ay buto na lang, sabi ko, hindi ganun ka-aggressive. She is, 5 years na ngayon. Papacheck up na. Yun na nga lang, magastos talaga. Pati ako damay na damay. Siyempre, tutulungan natin ng mga kamag-anak, kapatid natin lalo, no? So yun, negative ang HER2 niya. So, noon, hindi ko rin pinapansin masyado to. Nung nagkaroon ng cancer yung sister ko, alam ko na, expert na ako ma-explain sa kanya rin. Diba? Kasi nahiya ako na hindi ko ma-explain sa kanya. Hindi naman siya medtech hindi siya, CPA siya. So, ngayon, alam na rin niya, nag-discuss kami. Gano'n. Etong oncogene naman na to, napag-usapan na natin. Di ba ito yon? Normal, nag-overexpress, may green na, kaya dumami na. Yan. Tumor suppressor genes. Ito naman yung nagre-regulate para yung mga to hindi mangyari. No? Pag na-turn off naman ito, dadami nga. Ito yung pang-slow down para ganito lang. Hindi man ganito, at least konti kesa dito. Tumor suppressor genes. Okay. DNA repair genes. Okay. Ito naman yung mga tumutulong para ma-repair yung mga DNA kung nagkaroon ng mutation
konti lang ang change. Konti lang ang malignant transformation. Dumami nga sila pero hindi naman ganyan kadami. Okay? So talang iisipin natin palagi na sa cancer, yung madaming cells. Okay. Class, I think I have mentioned to you about the term remission. Alright. Pag sinabi class na remission, halimbawa may isang cancer patient, nagki-chemotherapy siya, radiation therapy, nawala yung signs and symptoms niya. Wala siya nararamdaman. So, ibig sabihin, nagre-respond sa treatment. So, she is on remission. But you have to note that remission is not similar as cure. Walang signs and symptoms ng cancer. Huwag mong isiping magaling na siya. Kasi sabi ng mga literature, dapat daw masasabi mong cured ang cancer pag 5 years na, walang signs and symptoms, nagpa-scan ka, PET scan, mga ganon, mga MRI, kung ano-ano. Wala nakitang lesion. Kasi hinihimay ng PET scan ang lahat ng parts ng katawan mo. Titingnan kung nasa brain, nasa liver, or nasa lungs. Yung sister ko nasa liver yung lesion niya eh. Pinatanggal namin kaagad. Pag napapa-CT scan siya every 6 months, may konting thickening lang. Nako, pinapaulit-ulit. Yun nga lang talaga, class. Kawawa talaga ang katawan ng tao at lalo kawawa ang bulsa, no? Mahal talaga. So, maging tayo, careful din tayo kasi hindi naman to namamana, but then, pag meron kang kapamilya na meron gano'n, you are predisposed. Ito namamana. It doesn't run in the families, but predisposed ka. Pwede kang, malaki ang chance mo magkaroon. Okay? Dito na tayo sa napakagandang topic lalo, no? Leukemia, leukemia, blood. Clonal defect. Nag-mutate yung cells sa bone marrow. Doon nagsimula sa bone marrow. Bakit tawag imya? Kasi sobrang dami sa bone marrow, engorged na, nag-flow, nag-spill over sa dugo. Leukemia. Okay? Itong lymphoma, alam ninyo, palagi inuulit-ulit ko, lasem. Okay? Ang ating katawan merong 300 to 600 lymph nodes. Yan. Ang nalalaman at kilala nyo lang, yung mga lymph nodes sa leeg. What do you call the lymph nodes? Cervical lymph node. Cervical lymph node. Nasa leeg. Okay? So, pag kinapa mo siya, para may bukol yung leeg ko. Pag meron siyang pagmaga, ang tawag mo doon, lymphadenitis. Lymphadenitis. Yan. Yan sa leeg. Cervical. Prominent yan, ano? Di ba madaling makita? Yung sa kilikili, axilla. Present ako. Hindi ko alam, matuturo ako. Diba? Kita ka ano ngayon? Bakit sila nagre-react sila? Para naman. So class, lymphoma. Ano sabi ko? Cervical lymph node. Yan. Axillary lymph node. Kili-kili. Pag may sugat ka sa kamay, yan, mamamaga ito. Anong tawag? Lymphadenitis. Pag sa singit, ang tawag inguinal lymph nodes. Pag may sugat sa paa, engkang-engkang ka, ando ng lymphadenitis mo. Inguinal lymph node. Sa buong katawan mo, 300 to 600 lymph nodes. 300 to 600 lymph nodes. Okay? Hindi mo lang napapansin. Yung lymph node kasi, yan ang pansala ng mga tissue juice na may mga bakterya. Hindi pwedeng pumasok yung tissue juice sa blood para maging plasma kung hindi dumaan sa lymph node.
Kung may bakteryang nasala, ano mangyayari sa'yo? You will have lymphadenopathy. Lymphadenopathy. Yan. Pero ang lymphadenopathy, sorry. Lymphadenitis lang. Lymphadenitis. Mga 5 days, gagaling ka na, napansin niyo yon, di ba? Wala na yung maghanang kilikili. Ako ganun eh. Wala na yung maghanang singit, di ba? Kasi may sugat ako sa kakapapedicure, di ba? Yun. May bakterya, di ba? Sinala, naglaban doon. Yun ang topic nyo sa immune response, sa immunology, kung paano naglalaban doon. So, pagkatapos na naging winner na yung lymph nodes, yung mga lymphocytes doon, babalik sa normal yung mga lymph nodes. Tandaan, merong 300 to 600 lymph nodes. Yan. Pero hindi mo nakikita. Ang talagang feel na feel mo lang, cervical, axillary, inguinal. Yan. Yan ang nakikita. Pero pag may HIV/AIDS ka, may mga leukemia ka, hindi lymphadenitis ang tawag doon sa maga. Hindi siya masakit. Hindi masakit. Kabahan kayo pag ang maga hindi masakit. Ang tawag doon, lymphadenopathy. Lymphadenopathy. Yon. Usually, ano yon? Pag may HIV, may cancer, may leukemia, matinding kinikimotherapy yon. Meron akong co-teacher noon, junior teacher, nagpa-chemotherapy. Yung pala may HIV/AIDS siya, patay na siya ngayon, no? He succumbed to fungal infection of the brain, cryptococcal meningitis. So, ganon. Pag namamaga ang lymph nodes nyo, matuwa kayo kasi yung bakterya hindi pumasok sa blood mo. Pero dapat masakit siya. The most is 1 week, galing na siya. Pero pag hindi siya gumagaling at hindi siya masakit, magpa-check up ka. Baka lymphadenopathy yan na pwedeng may lymphoma ka. Cancer. Okay? So myeloma. Ito, gasgas na tong myeloma sa inyo eh. Di ba? Gasgas na to. Gasgas na yung myeloma to. Okay. Ano ba yung myeloma? Pwedeng tawaging multiple myeloma. You can read books na may kulay, green, chloroma. Yan, chloroma. Yan. Multiple myeloma. Yan. Nabanggit natin to noon. Pag may multiple myeloma ka, class ganito. Di ba? Plasma cells are not normally present in the blood. Sa bone marrow, present sila. Pero may bilang lang. Not more than 1.5%. May bilang lang. Not more than 1.5%. Okay? Pag halimbawa, nag 3% ang plasma cell sa bone marrow mo, sa differential count mo. Okay? I-review ninyo ang morphology ng plasma cells. Eccentric nucleus, highly basophilic cytoplasm with perinuclear halo. Diba? Ano pa? Cartwheel appearance of the chromatin. Yan. Tandaan nyo yan, kasama yan sa quiz ko sa inyo. Okay. Pag more than 1.5% sa differential count, magduda ka. Lalo na, pag nagpa-CBC ka, nakita mo sa blood smear, merong ReLU, parang mga stacks of coins, ReLU formation. What causes ReLU formation? Hypergamma-globulinemia. Sobrang dami ng gamma globulin mo. Bakit? Ang dami mong plasma cell, hindi na normal. Bakit? Uncontrolled yung paggawa ng plasma cell mo. Meron kang myeloma. At pag meron kang ReLU formation, mag-ESR ka. Uy, ang bilis mag-settle down ng red cell. Kasi nga, ang ESR will settle down fast ang red cell pag meron kang hypergamma-globulinemia. Tapos tingnan mo yung plasma ng pasyente. Uy, turbid. Marami kasing myeloma proteins sa dugo niya. Yung myeloma proteins, yan ay composed ng heavy and light chain. Pagdaan ng myeloma proteins at iihi ka na, pupunta na sa kidney, hindi lalabas yung heavy chain. Lalabas lang at pwede lang ma-filter, pwede lang dumaan sa kidney apparatus, filtration apparatus ay ang light chain. Kaya ang urine mo, pag may multiple myeloma ka, meron kang Benz-Jones protein. Benz-Jones protein. Yun ang nasa urine mo. Dumaan kasi sa kidney,
filtration. Yung heavy chain, ang heavy and light, myeloma sa dugo lang yun. Pag lumabas na sa urine, ang tawag mo, yung mga light chain na humiwalay sa heavy chain, Benz-Jones protein. Yan ang nasa AUBF natin, na tinitesting natin, Benz-Jones protein. Okay. Pero yung myeloma protein, multiple myeloma, sa bone marrow yan. Diba? 1.5% lang ang plasma cell. Pag sumobra doon, ano mangyayari? Multiple myeloma ka na. Sobrang dami na. Kaya may hypergammaglobulinemia ka. Pag sobrang dami, natural, naiipit na sila sa bone marrow. Saan pupunta? Sa dugo. Ang tawag doon, plasma cell leukemia. Plasma cell leukemia. Pag may plasma cell leukemia o the more na malabo the more na turbid ang plasma. The more na may relue formation. The more ang daming Benz-Jones protein sa urine. Kasi nga, ang dami-dami mong gamma globulin. Ulit, ang Benz-Jones protein, light chain. Okay? Alright. Next. What is the laboratory profile in leukemia? Paano mo maaano yung mga leukemia? Anemic. Karamihan ng mga leukemic na tao, anemic. Yan. Karamihan, mataas ang WBC count. Ang tawag doon, leukocytosis. Okay. Ayan, bagong wow! Okay, thank you. Mamaya. Leukocytosis, yan. Thrombocytopenia. Mababa ang platelets. Present in 80% of leukemic patients. Basophilia. Marami ang basophil sa dugo at saka sa bone marrow. Immature. Okay. Wala na kasing di ba? Walang maturation. Kaya puro bata halos, no? Maturation block or maturation arrest na in-explain ko kanina a while ago. Ito yung parang sunny side up na itlog, di ba? Yung mga red cells, pag bata pa, you call them nucleated RBC kasi may nucleus sila. Bago mag-reticulocyte, natanggal ang nucleus, pero may RNA pa, di ba? Retics yan. Ito, may NRBC ang mga leukemic na tao. Decrease in alka-phos, meron to sa cytochemistry, sa mga kasunod na slides. This is one cytochemistry stain that will tell you kung polycythemia vera, leukemoid reaction, kasi usually mababa ang Kaplow score. Makikita ninyo mamaya. Tapos meron mga non-hematologic clues. Ano to? Elevated ang uric acid. Okay. Bata pa, may rayuma na. Oh. Meron dalawang alumni, pareha sila may ALL yung anak nila. Parang yung bata na hirapan lumakad, kala mo matanda. Kasi ang sakit ng mga kasukasuan niya. Mataas ang uric acid dun. Okay. Right? Mataas din ang LDH. Di ba? Liver enzyme to. And vitamin B12 levels or B12 binding capacity. Bakit mataas to? Ang dami mong transcobalamin. Bakit ka maraming transcobalamin? Ang dami mong neutrophil. Usually kasi ang mga study ng leukemia nagsimula sa mga neutrophil, the most abundant of all WBCs in the blood. Diba? Yan ang mga dyan nagsimula yan hanggat na-identify na natin. Okay. So we classify leukemia para maayos yung understanding ninyo chronologically. Kung sinabing chronos, time, oras, relos. Okay. Meron tayong acute, subacute, chronic. Ang unang difference nito, yung survival time. Pag sinabing acute, mga 3 months na lang. Subacute, 3 to 12. Chronic leukemia, longer than 1 year if no remission occurs. Okay, pag may remission, matagal pa kaysa 1 year. Diba?
Alright. Isa pang difference nila, pag acute, makikita ninyo, sinabi ni WHO, stricto ang WHO classification, at least 20%. So 20% or more ng bone marrow examination mo, na differential count ka, ay lahat blasts. Acute type of leukemia. Mamaya, makaklasify mo ngayon kung anong klaseng acute. Kasi i-identify mo yung mga blast na yon. Lymphoblast, monoblast, myeloblast. Kasi parehas ang itsura nila. You have to go to immunophenotyping, cytochemistry, and even molecular technology. So basta sinabi mo may mga bata, yung mga blast kasi from HEMA1, what is the appearance? Lymphoblast, monoblast, myeloblast, parehas yung tatlong yan. They look like medium-sized lymphocyte. They look like medium-sized lymphocyte. Mga blast, tandaan niya, sa HEMA1 yan. Okay? Pag 20% or more, acute type. Ang problema mo na, identify mo, anong klaseng blast yun? Lympho ba? Mayelo, mono? Kasi pare-parehas. Pero ang laman nilang enzyme nila, iba. Tandaan yan. Kaya nga merong cytochemistry. Okay. Itong subacute, same clinical picture as the acute, kaya lang ang survival ay medyo matagal, no? Chronic, matagal to, lalo pag merong remission. Usually less than 20% of the bone marrow. Mag-differential count ka. Less than 20% are blasts. Medyo mahaba ang survival time ng pasyente. Okay, yan ang chronologic ha. Acute, 3 months. Subacute, 3 to 12. Chronic, yan, longer than 1 year. Okay. Sunod na, cytologic. Ito yung sinasabi ko kanina, di ba? Acute, usually acute, chronic, ano ng mga doktor, no? So, anong klaseng acute? Anong klaseng chronic? Okay? Cytologic. Yung sinasabi ko na i-identify mo anong cell yung mga blast na yun. Alright. Pag nakita mo na mga myeloblast yun, 20% or more are myeloblast. The acute myeloid yun, also called acute myeloblastic. Pag nakita mo na less than 20% ang mga blast sa bone marrow, o di chronic yun. Ano ngayon ang life expectancy, survival time? Mga more than 12 months. Lalo pag walang remission. Okay, yan. Promyelocytic, ito yung tandaan sa board binibigay. Ito yung nakikita ang disseminated intravascular coagulation. Atypical promyelo predominate. Atypical promyelo predominate. Okay. Okay. Myelomonocytic, myelomonocytic. Alam natin na from the common myeloid progenitor will develop all the cells except the lymphocytes. Pero tandaan ninyo, merong CFMGM. Magpinsan ang neutrophil at mono. So pwedeng may leukemia na merong mga batang neutrophil at may batang monocytes, monoblast. Myelomonocytic ang tawag doon. Okay? Next, erythroleukemia, Guglielmo syndrome. Erythro, red cell, andon, may leukemic red cell. Meron din namang mga granulo, lalo na yung neutrophil, okay. Erythroleukemia. Ano naman yung eosinophilic leukemia? Immature eosinophils. Yan. Let's go to the second group, yung galing sa common lymphoid progenitor. Lymphocytic or lymphoid. Yan. Acute lymphoid. Pag lymphoblast is 20% or more in the bone marrow, acute yun. Pag less than 20%, chronic yun. Mas mahaba ang survival time neto kasi chronic nga. Pag acute, mabilis, no? In 3 months. Okay. Let's go to the third. We have the monocytic involving monocyte and their precursors. Okay. Merong acute monocytic. Di ba? Mga
younger stages. Ang dami-dami. More than 20% ng mga ganyan. Meron acute monocytic Schilling type. Ito yung walang granulo, pure young monocytes, monoblast. Acute di ba? Acute monocytic Naegeli. Ito yung tulad ng myelo-mono. Naegeli. Tandaan na, pag Naegeli, para siyang myelo-mono. Yung pure monocytes, ay pure monoblast, Schilling. Sa board tinatanong yan. Okay. Erythroblastic. Pag sinabi nito, involving the red cell. Ang pure red cell leukemia, ang tawag, Guglielmo's disease or erythroblastemia or erythemic myelosis. Pag merong kalahok yung red cell na mga neutrophil, ito yung Guglielmo syndrome or erythroleukemia. Stem cell leukemia or hemoblastic leukemia. Predominance of primitive undifferentiated leukocyte that cannot be classified as one of the three blast forms. Ayan. Hindi mo malaman, lymphoblast, myeloblast, monoblast. Ayan. Plasma cell leukemia, ito yung advanced stage ng multiple myeloma. Nasa dugo na yung plasma cells na wala naman dapat. Di ba? Nasaan sila? Bone marrow. Pero may bilang lang. Okay. Mast cell leukemia. Predominance of mast cells. Okay. Okay? Histiocytic leukemia or reticuloendothelial cell leukemia. Predominance of connective tissue phagocytes. Di ba histiocyte? Connective tissue phagocytes. Thrombocytic, megakaryocytic leukemia. Predominance of platelets, especially giant platelets and megakaryocytes. Megakardioblastic or acute myelofibrosis. Ayan, mga yan. Basophilic, the rarest form. Lymphosarcoma or lymphocell leukemia. Maraming lymphosarcoma cells. Yung pangatlo, di ba? Di ba? Chronology, cytologic form. Ito naman yung release mechanism. May mga tao na may leukemia pero walang makita sa dugo. Ang tawag, alleukemic leukemia. How will you now detect? Kasama to sa uses ng Buffy coat. Anong laman ng Buffy coat? WBC and platelets. Okay? WBC and platelets. Dean, good afternoon po. Yes? Hindi po Ano yun? nag-change yung slide po ng PPT. Nasa slide 10 pa rin po. Saan pa? Nasa basic types of malignancies po. Yung slide na nag-present. Bakit? Sis? Bakit di ka nagre-react? Mariosep naman. Sabi, pero nakikita ng mga bata. Paano yan? Hindi ko lang po marinig, ma'am. Hindi na ako makita. Hindi na nakikita yung slide. Di ba okay Stop na? po. Stop na. Nadax naman na mga pindot mo. Nasaan na sila? Saan natin sisimulan? Classification na lang. Anak, saan sisimulan ulit? Saan kayo tumigil? Munduñedo. Nasundan po namin hanggang differentiation po ng acute, subacute at chronic. Doon pa lang. Sige. Opo. Ulitin na. Sundan natin. Sige po. Thank you po. Nagkakaintindihan ba tayo? Naiintindihan naman natin? Yun nata sa chronic and acute lang. Sige. Sige, ako na bahala. Teka lang. Ayun. Sobrang talino kasi ng alalay ko. Kaya lang, ayun. Nasaan na kayo, ma'am? Nakikita nyo, kids? Munduñedo. Yes po. Nasa classification po na slide. Saan na kayo? Saan na tayo? Hindi nyo natin napag-usapan to? Hindi? Hindi nyo nakita to kanina? Yan po yung hindi po namin nakita di. Acute and chronic. Sige pa, sir.
Ayan. Nakita nyo to? Hindi. Nakita nyo to? Nakita nyo to? Hindi po Hanggang dito nag-change din yung slide. Chronologic. Nandyan na kayo sa classification of leukemias. Chronologic. Chronologic. Nakikita nyo chronologic? Mundoñedo. Hindi po, nasa release mechanism po. Yung slide na naka-present. Alam, release mechanism. Sige. Release mechanism, tapos na tayo dun eh. Yan, yan. Yan lang kayo. Yan, release mechanism. Yan, ano. Nakikita nyo? Yan po, Yes, nakikita po namin. Sige, mag-ano ko. Pag binababa, Nakita nyo? Hindi. Leukemoid reaction, hindi. Hindi po din. Kaya muna tayo. Out muna mga anak. Out. Stop sharing. Bagaling. May wet ones na. Mag-aayos ako ng tsura ko para ako sa palengke. Ano pa ba ngayon? Ikaw, kamay mo, hugasan mo. Makain pa kasi itong... Kaya nga, punasan mo. Ano ka dito? Kaya mo Ito isda. lang naman. Okay, sige. Ano gagawin natin? Leukemoid reaction, nakikita nyo? Leukemoid reaction, nakikita? Hindi. Dali lang ha. Stop sharing na yun. Ay, Miss Mesa, umipig. Hindi ako ng flowers ng Valentine's Day. Kikita nyo? Leukemoid reaction? Yes po. Pa-share eh. Ganyan na nga lang. Yan, pag binababa, nakikita nyo? Yes po, nakikita na po. Pagka yung ano po. Kasi malaki. Kasi ganun pa siya. Okay naman. Nakikita na. Nasaan na tayo? Release mechanism na tayo. Sige, okay. Pag sinabing, nakikita na ha, saan ang pointer ko? Miss Umipig. Leukemic, leukemia, nakikita? Yes po. Yun ang pointer ko. Okay, sige. Una, yung sinasabi ko kanina, when you get your Winthrop tube, centrifuge, and then get the Buffy coat, anong laman nito? Leukocytes and platelet. Magkikita mo kung may mga blast cells doon. Like in a leukemic leukemia, makikita mo, ay may maraming blast cells pala. Hindi naman nakikita sa blood smear. Na-concentrate kasi nakikita mo, lupus erythematosus, phagocytosed microorganism in neutrophil, makikita mo, mga lupus erythematosus, yan ganyan. Mga leukemic cell. Ano ba yung mga leukemic cell? Blast cells. Mga bata. Kasi nga, wala dapat sila dun. Saan dapat? Bone marrow. Ba't andun? May problema. Diba? Nag-mutate. Apoptosis na wala. Diba? Okay. Pag subleukemic leukemia, may mga immature cells. Pero ang WBC count, less than 15,000. Ito yung frank leukemia. Leukemic leukemia. Yan. Ang daming immature cell. Tapos meron pa siya ang taas na WBC count. Release mechanism. Saan galing i-release? From the bone marrow. Alright, eto na. Nakikita ba leukemoid reaction? Kids? Nakikita? Nakikita? Umipig? Yes po. Yes po. Okay. Leukemoid reaction. Yan. Leukemia ba to? Hindi. Kaya tinawag na leukemoid kasi meron siyang dalawang blood picture na common sa leukemia. Leukemia and leukemoid parehas merong ganito. Excessive leukocytosis, ang taas ng WBC count. Presence of immature cells. Sa leukemia meron nun, kasi nga mabilisan yung paggawa, ang bibilis. Mga bugok naman, walang function, di ba? Useless. Sa leukemoid, marami rin ginagawa. Kasi merong underlying cause ang leukemoid. Ang leukemia talagang inherently nag-mutate ang cells sa bone marrow. Aberrant na, mali na, abnormal na. Okay. Dito sa leukemoid reaction, pwedeng merong severe infection,
like pneumonia, mga cellulitis, appendicitis, sepsis, Trichinella spiralis, infection, ano to, encysted larvae ng pork, di ba? Roundworm, tissue, roundworm, di ba? Yan. Hemolytic anemia, may TB ka, mga ganon-ganon. Okay. So, itong mga to, pwedeng mag-cause ng leukemioid reaction. Okay, anong blood picture? Parehas sa leukemia. Pero dapat i-differentiate yan sa leukemia. Reactive condition ito. Na-recall niyo, reactive thrombocytosis. Yung underlying cause, gamutin mo. Magno-normal. Normal na ang WBC count, yung mga immature cells, mawawala na, kasi ginamot mo na. Reactive condition, yung underlying cause, gamutin mo. So sa leukemioid reaction, makikita mo mga dull bodies. Yan ang marker ng infection. Toxic granule, ganun din. Mawawala sila pag nagamot mo na itong mga sakit na to. Pag overwhelming infection. Sa carcinomatosis, pwede rin makakita ka ng leukemioid reaction. The spreading of tumor from one site. Kung saan kasi nanggaling ang tumor, ang tawag doon, yun ang primary lesion. Yung isang dean ng accountancy, namatay siya noong 2019, nadala pa sa US, sa Boston, sa Sloan Kettering, yung talagang magaling sa cancer center, cancer cells. Hindi malaman kung saan galing yung lesion, may lung cancer siya. In the past kasi, panay sigarilyo niya, kaya yung nicotine, grabe ang effect. Pagtanda ninyo, sisingilin kayo ng nicotine na yan. Smoker siya. Nangyari sa kanya. Hindi ma-identify kahit sa Amerika saan galing ang lesion. Kasi yung nasa lungs niya, secondary lesion lang. Hindi ma-identify kung nasaan. Okay? So yan ang nangyayari. Alright, so, paano may differentiate ang leukemia from leukemioid? Okay, eto na. Kikita nyo ba? Mandoniedo, umipig. Yes po. Nakikita. Okay. Test to differentiate leukemia from leukemioid. Mag-bone marrow smear ka. Mag-differential count ka ng bone marrow. Tatanungin ko kayo, how many cells are differentiated in bone marrow exam? Di ba ang sagot? 300 to 1,000. Okay? Pag leukemia, ganun pa rin, higher than normal immature cells. Gawa ng gawa ng gawa. Pag leukemioid, yung kanyang bone marrow differential count, normal. Sumusunod dun sa normal na binigay ko sa inyo sa libro, no? Okay. Lymph node, kuha ka ng lymph node. Pag leukemia kasi, yung mga lymph node, biopsy, ano bang stain? Tatanungin, anong stain ginagamit dito? H&E, kasi biopsy. Pag mga smear ng bone marrow and blood, ginagamit. Romanowski stain, like your right stain, like your right gems. Yan. Pag leukemia, talagang immature cells. Pag leukemioid, mature cells are present. NAP, leukocyte alkaline phosphatase, neutrophil alkaline phosphatase. Sa mga leukemia, mababang scoring. Meron tayong discussion nito, no? Mababang score. Ang normal score kasi 32, 185. But a laboratory could establish its own. Pag leukemioid, mataas. So dito CML chronic myelocytic. Okay? So we now go to this. Okay na tayo? So ang leukemia generally, roughly, dahil yung mga galing sa common myeloid progenitor cell, myeloid leukemia. Sinasabi ng WHO, gamitin na yung word ng myeloid. Okay. 50% lymphoid, yung galing sa common lymphoid progenitor. Pag marami sa 20% or more ay blast sa bone marrow. Acute myeloid leukemia. Pag less than 20%, chronic myeloid. Tandaan, sa chronic, more mature cells. Sa acute, more immature cells.
Yung life expectancy, yung survival time, i-relate ninyo dito. Okay. Lymphoid leukemia. Acute lymphoid, pag yung mga blasts na-establish mo na lymphoblasts yun, 20% or more, di acute yun sa bone marrow ng pasyente, no? Pag mababa sa 20%, o di chronic lymphocytic leukemia yun. Oh, ganun lang ha. Okay. Let's discuss and summarize, no? Acute versus chronic. Okay. Pag acute, short duration. Tatandaan ninyo, class, itong acute leukemia na to, ang iba dito gumagaling. Karamihan naman hindi. Pag gumaling ka, isa ka sa maswerte, di ba? Short duration, mga 3 months ang survival time. Itong chronic, more than 1 year. Di ba? Yan. Many immature cell, tanda natin pa acute, 20% or more. Sa chronic, less than 20%. Sabi ni Rodak, bone marrow ang titingnan. Pero, pwede mo rin namang tingnan yung blood. Kasi ganito yan. Pag may mga leukemia tayo, in-emphasize ko to yan. Kahit hindi leukemia, no? In-emphasize ko last time sa inyo. On the day that you examine the bone marrow smear, kukuha ka ng blood smear, peripheral blood. Titingnan mo, ito sinasabi ko noon sa iyo, titingnan mo kung yung mga nasa bone marrow, nasa blood na rin. Hindi matindi yun. Parehas na sila. Nag-spill over na lahat. Okay. So, elevated total leukocyte count, usually yan. Dito naman sa chronic, elevated din to. Pero merong mga normal count. Meron namang super, 300,000. May pasyente akong 300,000. Matindi naman yon, di ba? So, ganun lang ha, class. Alright. Ulit, presence of blasts, ulit-ulit. More than 20% or more, sabi ni Rodak. Anemia. Okay. May anemia talaga to, no? So, nagbi-bleed kasi siya eh. Bakit nagbi-bleed? May thrombocytopenia. Isa pang cause ng anemia, na-block na yung growth ng mga red cell kasi nga, puro tumor sa bone marrow. Yan. Mga leukemic blast na ang imbes na normal bone marrow elements. Usually elevated, but some may show normal. All right. We now go to the intricate characteristics. Generally, five of every 1,000 persons with leukemia are adults. Meron din mga bata, but marami ang adult. Dalawa ang peak incidence. So we can say bimodal. Dalawa ang modes. Ano ba yung mode? Yung pinaka madalas na makitaan. 15 to 20 years old. Yun ang unang peak. Kung may graph ka, ito graph halimbawa, ang unang peak, ito yung age. May peak, 15 to 20. Move ulit. After 50 years old, may peak ulit. Bimodal, di ba? Of all acute leukemias, ano yun? Acute lymphoblastic, acute myelocytic, itong AML ang mas common. Ang ALL, hindi ganun ka-common. Sabi ko sa inyo congenital kanina, na may germline mutation, usually AML, no? Bata, newborn. Yung may mga Down syndrome, don't say mongoloid ka. You might get sued. Sabi mo, people with Down syndrome. Don't say people who are mongoloids. You might get accused. Okay? Individual with Down syndrome have 30 times greater risk of AML than the general population. Okay? So yung hour, plus di ba yung hour rods? Ito yung aggregate. Hour rods or hour rods ang tawag natin eh.
spindle-shaped, linear. Yan ang may line. Aggregated primary granules. In the bone marrow smear or even blood smear, when you see our rods, then you are a little bit sure. That's the start. Pursue that thought na may AML siya. Use other technology or adjunct technology to pursue that. Kasi pag may hour rods, pwedeng merong M1, M2, M3. Sabi ni FAB classification. 70% of adults with AML die of infection. So may tanong sa board. What is the usual cause of death of people with AML? Acute myeloid leukemia. Sometimes called acute non-lymphocytic. Hindi siya lymphocyte, so myeloid siya. Hindi siya galing sa lymphoid cell. Acute non-lymphocytic leukemia. So, M1, M2, M3. Yan, mga yan. Maraming hour lang. So ito, the usual cause of death is infection. Severe infection. Some of my students ask me, ma'am, bakit naman mamamatay? Sabi mo, pag maraming sundalo, maraming WBC, okay. Hindi ka magkakasakit kasi may sundalo ka. Marami ka nga, mga bugok naman. Right? AML. Ang dami mo kasi uncontrolled proliferation. Diba? Alright. Mean survival time if patient untreated. Pero pag nag-treat ka, hahaba naman buhay mo. More than 25% of adults with AML survive for more than 3 years. For 3 more years. And may get cured. Yung sinasabi ko kanina. Okay. Remission rates. Ano yung remission? Walang signs and symptoms. Are inversely related to age. The younger you are, ang remission rates mo. Or wala. Pag young ka pa, madalas ka magka-remission. Anong ibig sabihin ng remission? No signs and symptoms. Kasi inverse proportion. Inverse. Pag matanda ka na, halos wala kang remission. Ano yon? Ang signs and symptoms mo, mafe-feel mo palagi. Mamamanifest mo palagi. Modern treatments are more effective. Yan, younger. Yan. Effective sa younger. Kasi, ang bata pa, magandang immune system. Unlike as adults, aging population, no? Mahina ng immune system. Molecular technology, dalawang klase yan, di ba? DNA. No? Yung mga chromosomes, DNA, yung mga yan. Yung mga mutation, ito talaga, no? DNA technology. Yung cytogenetic, ito naman yung mga chromosome. Translocation, inversion, deletion, addition. Yung mga long arm ng chromosome, ganon, ganon. Yan, molecular din yon. Kaya lang cytogenetic ang approach. Yon. Tapos pwede kang gumamit ng immunophenotyping. Ano yon? Ang immunophenotyping, example, malalaman mo ang cell, mga stem cell ba? Kasi di ba pare-parehas ang blast, stem cell, look like medium-sized lymphocyte. Okay, yung unknown cell, dagdagan mo ng anti-serum, anti-CD4. Pag nag-agglutinate, yung cells na yon, bata pa talaga. Mga stem cell, mga blast. Bakit? Ang mga yung bata pa, merong cluster of differentiation, CD34. Dagdagan mo ng anti-sira CD34 para agglutinate, positive ito. Marker ito ng immaturity ng mga cells. Ang cluster of differentiation, ito ay carbohydrate, glycoprotein, no? On the surface of cells. Ang red cell meron. Lahat ng WBC may kanya-kanya silang CD, cluster of differentiation. Sa immunophenotyping, ito ang tinitingnan. Tapos gumagamit tayo ng machine called flow cytometer. Flow cytometer. Ang flow cytometer, ang pinanggalingan niyan, alam niyo yan sa Himawan, yung laser light, laser or optical technology. Scattered light, diba? Low angle, right angle scatter, low angle scatter, denotes size,
in femtoliters, di ba? Pag right angle scatter denotes internal complexity. May granule ba? O, ganon. Ang flow cytometer, revolutionized diagnosis. Okay. Kasi bago yung blood ilagay mo, ini-stain mo. Yan. Bahala yung machine, gagawa na siya ng scattergram. Ito, mga blasts, lymphoblast. Ito, mga myeloblasts. O, ito napakalaking part, monoblasts. O, di marami ang monoblast. Tapos, magkikita sa screen. Makikita yan ninyo pag paano tayo. Makikita ninyo to. So, CD4, bakit poor prognosis? The prospect of the recovery is very poor. Kasi nga, the younger the cell na nakikita sa bone marrow and blood, na marami sila, na hindi mo na makikita mo naman talaga sa bone marrow, di ba? Sinabi ko sa inyo. Kaya lang yung bilang ang titingnan ninyo. Lalo pag nasa blood na. Ando na yung mga bata, poor prognosis. Lalo pag nakita mo sa immunophenotyping na merong positive, nag-agglutinate with anti-sera, CD34. O di meron siyang antigen, meron siyang CD34. Okay. At pag nag-agglutinate din sa P-glycoprotein, meron to sa surface. Ibig sabihin, poor prognosis. Hindi na siya gagaling. Kung hindi na siya hahaba pa. Okay? Ano ba yan? Recurrent okay. Cytogenetics naman. Titingnan mo dito, no? Cytogenetics naman yan. Mga translocation, addition, deletion, okay. Okay. Pag nakita mo na, ano sinabi natin? May mga chromosomal translocation, favorable prognosis. Example, books will tell you na pag ang tao merong chronic myeloid leukemia, pag na-demonstrate ang Philadelphia chromosome, gagaling siya. Pero pag walang makitang Philadelphia chromosome, poor prognosis. Hindi na siya gagaling at maigsi na ang buhay niya. Ano to? Acute non-lymphocytic. Yan ang synonym ng acute myeloid. Okay. Alright, a type of leukemia, matindi to, sa lahat daw ito nakakatakot eh. Ang ALL, lymphocytic, hindi gano'n, no? Complex karyotype kasi. Ang hirap din ma-analyze ang chromosome niya. Partial deletion or loss of chromosome frequently characterized by multilineage dysplasia. Ano ibig sabihin? Damay-damay na. Di ba? May mga signaling mechanism, nagdadamayan na. Kahit hindi myeloblast, dinadamay na. Di ba? Mahirap yon. Maturation block or maturation arrest. Lahat bata. No differentiation. Di ba? Kailangan meron, di ba? Pag normal ka. Pag napaka-puro blast, 20% or more, acute yun. Pag less than, chronic yun. Accumulation of acquired genetic alterations in hematopoietic progenitor cells. Yan. That alter normal mechanism of self-renewal, proliferation, differentiation. Alright, beyond morphology of cells, two major groups of AML have emerged. Yung ibang patient with disruption of FLT gene, may mga pasyente namang with disruption of core binding factor complex. The FLT gene encodes a type 3 receptor tyrosine kinase. Upon activation, FL3 exerts positive effect on a multitude of downstream pathways. FLT3 may be involved in leukemogenesis by a number of different genetic mechanisms. FL3 is known to be mutated in 30% of patients with AML. So, ano gagawin ng laboratory? Sabihin ng oncologist, doktor, pa-request naman po ako ng FLT gene. Pag merong mutation yan,
meron na siyang duda, AML to. Okay. So, ganun ka, kasi yung mga DNA technology, 99.9% accurate. Alright. UCBF complex. Critical ito for regulation of hematopoiesis and normal myeloid development. Kasi we are talking about AML, correct? Pag na-disrupt ito, hindi na siya gumagana. Or merong translocation nito, or inversion nito, matuwa ka. Ano yung sabi na kanina? Pag merong mga translocation, inversion, favorable prognosis. Medyo gagaling. Okay? The two major subgroups of genetic disruption in AML can demonstrate interaction in initiating and maintaining leukemic clone. So, itong dalawang to, nag-i-interact din. Diba? Okay. Let's go to microRNAs. MicroRNA expression is associated with cytogenetics, yung mga chromosome, molecular, yung mga mutation, morphological alteration, and clinical outcomes in AML. Okay. Ito yung kanyang abbreviation. MicroRNA are a family of small non-coding RNAs. RNA naman ito hindi DNA. That regulate a wide array of biological processes, including carcinogenesis. In cancer cells, microRNA have been found to be heavily dysregulated in uncontrolled. Mali. Okay? The first microRNA was discovered. Okay. Itong organism na to, palagi ito binabanggit ni Dr. Patron sa akin. Kasi dapat may research tayo nito. Itong C. elegans, ito ay parang worm na ang genome ay parang sa tao. Kaya ito ang heavily studied ngayon to detect and experiment on cure. C. elegans. Side effects. Ano yun? Please mute your mic. Okay. Currently, microRNA is known as a new class of genes altered in several hematology. Okay. Pag na-alter yung microRNA, meron tayo naman talaga nito eh. Pag na-alter ito, pwede kang merong hematologic malignancy. Noong mga panahon namin, wala pa yan. They play an active role in malignant transformation. So pag merong malignant transformation, di ba? Mabilis ang pag-multiply, nawawalang apoptosis, magkakaroon ka ng hematologic malignancy. Ba? microRNA signatures are capable of distinguishing between the two main types of acute leukemias, AML and ALL. Anong other name ng AML? ANLL. Huwag mali. Right, let's go to the classification of leukemia. Plus, you might ask me, ano naman mamang value? Why do we have to classify? Kasi nga, pag na-classify mo, yung treatment mo, yung mga protocol of treatment ay standardized at napakalaki na chances na gumaling. Okay? Or on remission pala. Okay? Ang una yung FAB. We call it FAB for, it's the acronym FAB comes from French, American, British Cooperative Classification. Noong 70s pa ito eh. Pag nagka-classify ka, yung M1, M0, M2 na mamaya, makikita nyo dito, ano yung mga basehan? Tatlo. Morphology of cells, magbo-bone marrow smear ka, blood smear ka, nakasabay naman palagi, sabi ko sa inyo, di ba? Titingnan mo, pag 20% or more, di acute. Pag mababa sa 20, o di chronic. Pupuntahan mo ngayon ang cytochemistry. Ano ba yon? Blast cell ba? Or yung myelloblast ba? Monoblast? Lymphoblast?
Kasi ano sabi natin? Parehas itsura, like medium-sized lymphocyte. Pero yung laman, iba. Di ba? Okay. To identify. Clinical features? Okay. Pag bata pa, usually lymphocytic. Pag matanda na, sabi natin, di ba? Adult AML. Diba? Yan. Basihan nyo ng mga doktor. So, nung panahon, they can get by naman as to FAB classification, but it is not that correct. Hindi naman napapagaling ng husto. Kasi, ang endpoint naman ng lahat ng mga yang technology ay talagang mag-guide yung doktor, ma-manage at mapagaling yung pasyente. Alright. Let's go to the WHO, World Health Organization. In addition to the three, natapos mo na to, no? Magre-request ang doktor ngayon, immunophenotyping. Ano yung example natin? Malalaman mo kung CD34, cluster of differentiation, ano yon? Yung mga antigen sa surface ng cells. Bawat cell may kanya-kanyang CD, cluster of differentiation. Kung mayaman-yaman yung laboratory, may flow cytometry, may Sysmex, gano'n, di ba? Papa-introduce kayo dito, no? Flow cytometry. Okay? Kung ano yung mga cells na yon. Kasi naka-stain sila eh. Magfo-fluoresce, di ba? Laser or optical light scatter. So we identify markers. Immunophenotyping ang tawag doon. Pwede naman kung wala kang flow cytometry, you use anti-sera. Yung anti-CD34, i-add mo sa unknown pag nag-agglutinate o di meron siyang CD34. Parang blood typing. Alright, molecular technology ng DNA technology using PCR. Alam niyo yung mga PCR machine natin, we amplify DNA. And henceforth, we can do tests on those sample we had many copies of DNA. Alright, so, yung FAB, ito yung classification. M0, myeloblastic minimal differentiation. Yan, nucleus, round to oval. Yan, chromatin, fine and coarse. Kaya bata pa kasi fine and coarse. Fine, hindi. Fine to coarse, okay. Scant, non-granulated. M1, myeloblastic without maturation. Yan ang mga character. It's not for you to do, but you have to know about this. M2, myeloblastic with maturation. Yan. Yan. M3, myelocytic. Yan. Now, M4, yung sinasabi ko myelomonoblastic, biphasic, M1 and M5. Yan. M5, monoblastic. M6, erythroblastic, yung Diego-Guillermo syndrome. M7, myocardioblastic. Alright. So we go to cytochemistry. Ito yung bone marrow smear, blood smear. Diba? Sabi natin, blasts look like the same. Lymphoblast, myeloblast, monoblast. Pero iba yung laman. Pag laman ang titingnan mo, yung chemistry, anong enzyme? Cytochemistry ang gagamitin mo. Pero pag gusto mong CD, yung surface, immunophenotyping yon. So, sa WHO, World Health Organization yon. So, let's go to cytochemistry. Sa histopath, ginagawa ninyo to, nileso ninyo to, sabi ni Dr. Light, di ba? LAP, NAP, anong hinahanap? Alkaline phosphatase. Saan to marami? Neutrophil. May konti rin sa lymphocyte. Yan, B lymphocyte. How it is the use? To differentiate chronic myelogenous leukemia from leukemoid reaction. Ito yung kanina naka-flow count, sabi ko sa inyo. Blue ang positive result. Subjective ang flow count. Subjective ito. Bakit? Paano pag sa akin plus 3? Sa inyo pala plus 2 pa lang. Diba? So, flow count, kaya hindi naman siya ganun ka-accurate. Kaya nga, pinilitan siya ng WHO. Yung adjunct to, nakakatulong. Diba? First 3, criteria. Okay. So, flow count. Kuha ka ng bone marrow smear. Gusto mo pati blood smear. I-stain mo ng stain for alkaline phosphatase. Patuyuin. Tingnan sa microscope. Irarank mo. 0, walang blue.
Plus 1, konting blue. Plus 2, blue. Plus 3, very blue. Plus 4, very, very blue. So, hindi siya ganun ka-accurate kasi nga, sa'yo pala, very, very blue. Sa classmate mo, hindi pa. Diba? So, subjectivity ang tawag doon. Yung judgment mo ang talagang namamayagpag. Okay. Normal value, 30 to 185. So, meron ka class na slide, neutrophil lang ang titingnan mo. Kasi sila ang kulay blue. Kung merong mga neutrophil. Siyempre, may mga neutrophil naman talaga. Kaya lang, dapat, pag normal yung pasyente, 30 to 185. Pero, as always, every laboratory should establish its own normal value or reference value. More than 185 means leukemoid reaction. Pwede rin polycythemia vera. Pag below 30, halimbawa, ang normal value mo 25 to 180 o below 25, duda ka na meron siyang chronic myelogenous leukemia. Okay? Ayan. Yan ang Kaplow count. Okay. Sa mata, sa microscope microscope. Oil immersion field. Now we go to peroxidase stain. Etong dalawang to, parehas yan. To differentiate AML from ALL. Okay. Ang gamit nito, mas useful ang Sudan Black B. Bakit? Kasi ang peroxidase enzyme, i-stain mo to. Pag hindi na fresh yung smear, mawawala ito. Samantalang yung mga fats sa Sudan Black B stain, na ini-stain ng Sudan Black B, andun yan forever. Kahit email mo pa. True, hindi pala email. I-email mo, snail mail, di ba? Okay. Sino ang merong peroxidase? Yung mga granulocytes, neutrophil and monocytes. Magpinsan kasi yan, di ba? Okay. Pag merong mga hour rods, merong positive result yan sa peroxidase. Reddish brown. Merong mga libro nagsasabi, hindi lang basta peroxidase, may yellow peroxidase. Now, mas daw to, useful pag in-stain mo ito. Sudan Black B parehas ng utility, positive sa AML, tulad ng dalawang yan, negative sa ALL. Anong hinahanap? Sterols, lipids, neutral fats. Okay. Dahil magpinsan ang neutrophil at monocyte yan sa negative ALL. More sensitive than chloroacetate esterase yan. Yan, tingnan natin. Let's go to peroxidase acid, periodic acid skip reaction. Ito yung M6 stains mucoproteins, yan. Used to help diagnose digobielmo. And maybe an aid when used in conjunction with other stain. Dito, fuchsia ang positive. Granulo and lympho are positive. Fuchsia. With the former, granulo showing a diffuse staining pattern. Yung lymphocytes daw, granular pattern. So sa staining pattern lang, makikita mo na. Pag malalaki, lymphocytes yun or lymphoblast yun. Pag mga maliliit, diffuse all throughout the cell, mga myeloblast. Yung mga batang neutrophil or granulo. Okay. NRBC. Generally show no positively stained granule. Ang NRBC normal na laman ng bone marrow natin. Negative yan. In erythroid leukemia, ano yung erythroid leukemia? May red cell na abnormal, may neutrophil na abnormal, magkasama, di ba? And thalassemia, sa board na, and thalassemia. The NRBC show positive reaction. Pag normal yung NRBC, hindi siya magiging fuchsia. Pero pag meron kang mga abnormal nucleated RBC dahil may Digo-Guglielmo syndrome ka or may thalassemia ka, fuchsia, positive. Ba? Likewise, iyan, iron deficiency anemia. Tinanong yan. What is the exception? Sino ang may positive or fuchsia? Iron deficiency, hemolytic anemia, pernicious anemia,
aplastic anemia, and polycythemia. Sino lang ang negative? Normal nucleated RBC. Walang kulay, fuchsia. Pag positive, fuchsia. Okay. So, yung laman, ang itsura kasi, di ba, medium-sized lymphocyte. Yung mga blasts. Pero ang laman, iba. Di ba? Pag cancerous, pag may ito, iba, nagpa-positive. Sa loob, cytochemistry. Let's go to acid phosphatase stain. Ang value nito to diagnose hairy cell leukemia or leukemic reticuloendotheliosis. Plus, itong hairy cell leukemia, kung ito class yung cell, no? May mga projection siya na parang paramecium, para may mga buhok-buhok. Leukemic reticuloendotheliosis. Normally, acid phos is present in myelogenous cells, lymphocyte, plasma cell, platelets, and mono. Ano ang positive nito? Pag itong mga to, yung mga yan, red color yan, mga plasma cell, red ang kulay. Yung mga yan, red. Pag meron kang hairy cell leukemia, may mga buhok-buhok, pag dinagdagan mo yung smear na may kulay red, dagdagan mo ng tartaric acid. Yung red will remain red kasi tartrate resistance. Okay, eto, red. Dinagdagan natin ng tartaric acid. Yung red, red pa rin. Ano meron yung smear? Hairy cells na marker ng hairy cell leukemia. Kung yung red, dinagdagan mo ng tartaric acid, hindi na siya red, nawala yung redness. Ay, pwedeng lang siya, plasma cells, lymphocyte, monocyte. Hindi kasi sila tartrate resistant. Sino lang ang tartrate resistant? Hairy cell leukemia. Kasi yung hairy cell leukemia, meron siyang isoenzyme 5. A pyrophosphate present in large amount in hairy cells. Yung iba, wala silang isoenzyme 5. Meron kasing 7 acid phosphatase isoenzyme na makikita sa mga cells na yan. Pero tanging yung isoenzyme 5 ang meron ang hairy cell leukemia. Yung red remained red kasi it resists tartaric acid or tartrate. Tama? Pag nawala yung redness, hindi yun hairy cell. Okay. Yan. Chloroacetate esterase, ang tawag dito is specific esterase. Yung mga esterases, marami niyan sa lahat ng WBC. May mga granulo, mono. Paano mo? Okay, di ba? Sabi natin, itong acid itong peroxidase and Sudan black B, positive sa AML, negative sa ALL. Paano mo malalaman ngayon? AML ba? Neutrophil ba o monocyte? Pupunta ka ngayon sa chloroacetate esterase. Pag nag-positive dito, neutrophil yun. Neutrophilic leukemia. Pag nag-negative dito, tingnan mo ngayon ang non-specific esterase. Ito class, becomes red or positive kung merong monocytic leukemia. Pag granulo, hindi siya nagre-red. Saan nagre-red pag granulo or neutrophil? Specific or chloroacetate. Yan. Red pag neutrophil. Ang mga cells, ang leukemia. Dito sa non-specific, nagpa-positive ito or nagkukulay red pag monocytic. Pag neutrophilic or granulo, negative. Alright. Para masiguro mo na talagang monocytic leukemia,
Kasi meron siyang non-specific esterase. Dagdagan mo ng sodium fluoride. Yung red na result dito, mawawala. Mawawala. Baliktad sa tartaric acid, no? Ito red. Kasi meron siya non-specific esterase. Na marker for what? Monocyte, monoblast. Dagdagan mo ng sodium fluoride. Mawawala yung red. O di sure ka na monoblastic leukemia. So may result ka. Pupunta sa doktor. Yung doktor sabihin, ipapa-immunophenotyping ko para malaman ko talaga. O, hahanapin mo, anong merong CD? Yung monocyte, monoblast. Pag nag-positive doon, ka na may monoblast. So, maarte yung doktor mo, alam mo naman siya, talagang high-tech siya. Ipapamolecular technology ko to. Kasi 99.9% DNA analysis. Meron ganyan. Okay. Itong nitroglutetrasolum, nabanggit ko na to sa inyo nung Himawan. This could tell you kung merong chronic granulomatous disease. Ang pasyente palagi may sakit. Bakit? Hindi makagawa ng metabolic burst. Recall the metabolic burst, respiratory burst, yung mga neutrophil, mga macrophage, monocyte, phagocytose the organism, the bacteria. But it cannot kill the bacteria. In effect, baliktad. Yung cell, nasira, virulent yung bacteria. Kaya palagi siya may sakit. Kasi, hindi naman namamatay yung bacteria. Walang respiratory burst ang pasyente. Yung mga neutrophil niya, macrophage niya, walang respiratory burst. Walang killing. Hindi nakikill ang bacteria. So, ngayon, meron kang blood smear ng pasyente para malaman, ano ba ang sakit nito? Baka may problema sa function. Chronic granulomatous disease. Cannot kill. Cannot do intracellular killing. Okay, so ang gagawin mo, neutrophil reduction test or neutrophil yan ang pangalan. Ang normal value, 10% or less of the neutrophil. Okay, kasi pag itong nitroblue tetrasodium, dinagdag mo sa blood smear, magiging black. Anong end color? Blue-black. Pag normal ka, dapat 10% or less ay naging blue-black. Up to 17% of the neutrophil has blue-black formasan is still normal. So 10 to 17, normal pa rin. Pag more than 17%, meron kang chronic granulomatous disease. At pag meron ka namang bacterial infection, ang taas, 70%. Bakit naging blue-black? From yellow to black? Yellow kasi ang kulay ng stain, yellow to black. Bakit 70% among 100, no? 70 doon ang naging blue-black. Kasi pag may bacterial infection ka, ang dami mong cells na active. Mga neutrophil macro gustong i-phagocytose ang bacteria. Kaya ang dami-dami mo, 70% or more bacterial. Okay, so yan ang ating hanggang dyan na muna ang quiz natin. Panagkita tayo sa Miyerkules. Sa ano ba yan? Sa Biyernes. Hanggang dyan muna sa 40. No? So, I'll stop sharing now. I'll send this. Ayusin ko lang to. I'll send this over the weekend. I'll post this. Okay? Alright. So, okay na tayo. Bye-bye. Kain muna tayo. James, Francesca, kain muna tayo. Glyza. Okay, bye. Father, Son, Holy Spirit, Amen. Have a happy weekend. I'll post this. Gagandahan ko yung para maintindihan. Please also read your RODAC, no? Para mas maintindihan nyo. Kasi usually, yung mga notes ko shortcut, no? Maganda yung natin. Bye-bye. See you. Bye, Dean. Thank you. Thank you po.